mga mare! Mag-aalas 6 na naman ng umaga nung nagising kami dito. Ayan nga ang Papa Choy ay tulog pa, parang lamig na lamig. Ganon din yung panganay ko ay tulog pa din. Kami pa nga lang ni baby yung gising dito. Pero ginising ko na din sila para nga magkape, tapos ayan nga, nagbanding yung magkuya. Diyos ko, nung una talaga ay ayaw na ayaw ng kuya ng magkakapatid, pero tignan mo naman, napaka-caring niya sa kapatid niya. Medyo may reklamo lang pag pinagduduyan ko siya, pero mahal na mahal niya yung kapatid niya. Pag nakita niya ako sa labas, lagi niyang tinatanong kung sino daw kasama ng kapatid niya. Napakadaldal pa naman ng baby namin, kaya ang ganda-ganda niyang kausap. Habang ang nakamod yung baby namin, ayun nga, pinabantay ko na naman siya sa stroller habang nga nagugas ako ng bote ng dede dito. Tapos nga, dahil nga nagtiyanggi si na bunso at wala si Papa Choy, nagsaing na nga din ako. Ayun nga, nakikipag-banding pa nga ang mami bangle nyo dyan. Pagkatapos ko nga magugasan yung mga feeding bottle ni baby, ayan nga, pinaarawan ko siya dito sa labas. Kaya lang, hindi man kami nagtagal dito sa labas dahil nga malakas yung hangin. Tinanggalan ko pa naman ng damit yung baby namin. Diyos ko, baka imbis na mainitan, malamigan siya. Tapos nga tinawag ko yung panganay namin, nandito kasi sa taas yung pusa namin na isa. Sabi ko sa kanya, ilabas niya yung pagkain dito at ilagay dito sa taas. Paano ba naman itong pinakamatandang pusa namin hindi kasundo yung mga pusa ni Tita P? Kaya madalas natutulog to sa labas. Pinakapon na nga namin yung pusang to kasi lagala. Ayaw niyang nag-i-stay dito sa loob ng bahay namin. Etong babing to, akala mo mabubuhat niya yung ulo niya, talagang nilalaban niya. Kaya nga pag hinahawakan siya ni Papa Soy, sabi ko sa kanya, huwag siyang magtiwala dahil nga ninaano niya yung ulo niya. Diyos ko, baka mabali yung liig niya. Dahil nga malakas yung hangin sa labas, dito ko na nga lang sa loob siya nilagay. Binihisan ko na din, baka Diyos ko, sipunin siya. Ewan ko nga ba sa babing to, ayaw niya kasi masyado yung kinakarga, kaya mas gusto niya pang nakalapag dito sa kama o kaya naman nakaduyan. Yung mga naugasan ko palang bote, mga mare, binutasan ko yung mga chupon. Paano ba naman nabibitin na siya dun sa mga mahihinang chupon? Kaya lahat ng chupon yung mga mare, dinagdagan ko ng tig-2 butas ng karayo. Abay, ewan ko lang kung magreklamo pa yung batang to. No, kayo itong batang to, pag talagang hindi mo agad nabigay yung daddy niya, ipaltampuhin. Pag ganyan talaga mga mari, ayaw na niyang didehin. Abay, mag-aaway at mag-aaway talaga kayo. Sa kabusitan pa nga niya pag ganyan, nasasamid pa nga siya. Ginagawa ko na nga lahat yung pang-aaliw sa kanya, pero talagang hindi effective mga mari. Lalos na pag gumagabi na talagang nag-aaway kami. Inaantok siya, tapos gutom siya, ayaw naman niyang dumede, tapos nagbubuset, nuko. Ganito nga yung gusto niya mga mari, yung bubuhatin mo siya tapos sinasayaw-sayaw habang ang pinapadede. Diyos ko, katsura na po bisyo yung nga nakainip. Kita nyo naman mga mari, dahil nga malaki na siya, hindi na nga halos mahawakan yung puwit nyo. Ganda, pilay-pilay na nga yata yung mga kamay ko sa kanya. Paano ba naman mga mari, pag minsan hindi ko na nga makapanghawak ng matagal? Kita nyo naman, dahil sinayaw-sayaw ko siya, naubos niya yung daddy niya. Ganito ko nga siya hinahawakan para nga mag-burp, dahil nga pagpaharap ayaw din niya, mabisyo kanta. Ganito lang kami niya, lakad-lakad kami nga hanggang ang mahintay ko yung pagbe-burp niya. Ngayon pa naman napakatagal niyang mag-burp. Sinubukan ko nga siyang binabadyan pero nagmumuryo. Yun pala inaantok na. Etong pa namang batang to, pag hindi mo siya pinag-burp parang merong halak yung lalamunan niya. Nakay ko lang nga siya dito sa duyan niya, tapos nga ilang duyan lang nakatulog na. O siya mga mare, yun lang.